Hello, magandang umaga po sa lahat ng aking mga followers, lahat ng aking mga silent viewers. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ang ating pag-uusapan itong ating mutya sa kalikasan na ating nakukuha dito sa kapaligiran sa kagubatan na ating nakukuha. Ngayon po ay isa po itong klaseng mutya na nakita natin sa lugar na hindi inaasahang makita, kaya ito po ay nagpapakita sa hindi inaasahan. Pero bago ko sisimulan itong aking video at ipapakita ko sa inyo, yung mga baguhan po ay huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update kayo sa susunod kong mga upload na mga videos dito sa aking YouTube channel, at maraming salamat po. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo itong aking bato o mutya na nakukuha sa luya. Ito po ay isang luya na nagiging bato na nakukuha ko mismo sa bato na kanyang puno na ating nakukuha. Ayan po. Sa aking pagkakuha nito, hinila ko po yung puno ng luya at ito po ay nakadugtong sa kanyang puno at nahila ito dahil ito po ang kanyang puno nakadugtong. Paghila ko, nagtataka ako bakit matigas po ang kanyang laman. Kaya hinugasan ko ito. Pagkatapos kong binunot yung laman, paghugas ko, at ito po ang aking natuklasan na bato na ang kanyang laman po ay bato. Ayan. Ang kadugtong niya yung luya ito. Ito, kita nyo po yan. Ayan. Dito yan ang puno na tumutubo. Pagkatubo sa puno, hinila ko. Paghila ko, nabunot yan, hinugasan ko. Ngayon, paglagay ko dyan sa sa lupa, pag ganun ko sa lupa, ay nagtunog siya. Ganyan po yung tunog nyo. O yan. Ganyan yung tunog nyo. O ganyan. Kaya nagtataka ako kung bakit tumutunog po yung kanyang laman. Kaya sa pagtunog niya, nagtataka ako bakit tumunog. Ngayon, binilisan ko siyang kinuha at nilinisan ko ng maayos, at ito po ang aking natuklasan na kanyang mutya o bato na laman ng luya. Ayan. Napapansin niyo yung kanyang anyo o tsura. Ayan o, dyan po dumadaan po yung kanyang mga ugat. Ayan, dumadaan pong ugat dyan. Kaya napakaganda siyang gamitin sa proteksyon at swerte. Pwede itong igamot dahil yung luya, kung spiritualin mo yan sa pagsurvey kung ano ang kagamitan ng luya, marami po yung kagamitan sa luya. Dahil pwede yan ilamas, pwede rin yan siya hampol sa mga may sakit, yung may mga panuhot, at pwede rin yan igamot sa mga spiritual na panggagamot. Yung luya, krosan mo lang yung ulo ng tao, tapos ihihipan mo, rilisan mo ng pulong na panggamot, mawala yung sakit ng tao. Dahil meron akong kakilala dito na gumamot siya sa kanyang mga pasyente, gumamit siya ng luya na hindi pa ngayon nagiging bato yung ginamit niya. Kinurusan po yun niya yung mga luta ng mga tao na may sakit, tapos inihipan niya. Yun, after mga 15 minutes na ginamot niya, biglang mawala yung mga sakit ng tao. Ito pa kaya ang atin ay nagiging bato pa siya. Na kung meron kang orasyon na wala sa sakit ng tao, tapos gamitin mo itong luya na kanyang laman na nagiging bato,
mas superpower na siya dahil siya po ay nature na nagiging bato po ang luya. Ayan. Nagiging bato siya. Kaya madali lang itong makahilom ng sugat ang laman ng luya na nagiging bato. Ayan. Meron pa siya yung groove, oh. Kung titingnan yung mabuti, mayroon siyang groove, oh, yan. Ayan, oh. Paikot yung groove niya. At dito naman, meron din siya. Ayan, oh. Dos andanas, isa, dalawa. May butas siya, pero hindi siya tumatagos. Ayan. Kaya ganyan talaga yung mga luya. May mga kadugtong-dugtong yung luya. Ayan. Kung sa proteksyon naman gamitin natin itong luya, halimbawa dala mo yan, kung may mga encounter, ang luya, mayroon din itong halong kabal at tagulilong. Hindi mo man makita yung luya pag hindi mo yan hukayin. Dahil dyan yan siya nakatira sa ilalim ng lupa. Diba? May halong tagulilong naman. Kung halimbawa naman sa matamaan ka na hindi mo inaasahan, dahil nga nagiging bato na siya, tapos dala mo yan, kasing katulad ka rin sa kanya na agimat na nagiging bato, hindi ka matatablan. Kung matatablan ka naman, pero hindi ka tatablan dahil nga yun po ang kanyang birtod na ating inaasahan na magproteksyon sa atin. Kaya nga magkuha tayo ng mga mutya na legit at tunay na mga bato na meron talagang power na ikaw mismong nakakakuha. O ganyan po yung kanyang hitsura. Ayan. May halo siyang protection sa kabal, tagulilong. May panipas naman kung matamaan ka, hindi ka tablan. Kung hindi ka matatamaan, may liwas yan. O. Ayan. Ganyan po katindi ang ating mutya. Legit po talaga yan. Galing po yan mismo sa puno ng luya. Mahirap kasi magsisinungaling tayo na mangloko ng tao na kunwari mga mutya-mutya tapos pinulot lang dyan sa ilog at sa dagat. Mahirap yan. Di katulad sa atin na mismo. Minsan nga magbi-video pa ako na actual natin pagkuha. Pero ito hindi ko na na-videohan dahil hindi ko expect nga makuha yan dahil nagkuha lang tayo ng panglamas ng 1 kilo para ilagay natin sa ating lamas sa mga pangluto-luto. Ay yun, paghila ko, yun ang nangyari na meron pala siyang mutya na nahila natin at nagtunog siya sa paglagay ko sa lupa na natamaan ng bato, nagtunog. Siyempre matuklasan rin natin dahil nga habang binunot natin yan, siyempre isa-isahin natin yung kanyang laman na kukunin, hugasan. Kaya ito ay nagkataon na ating natsambahan na paghila natin. Yun, may kadugtong siya dito. Puno yan, yung nakikita nyo yung butoy dyan. Butoy, yan yung parang tutoy. Dyan po nakadugtong yung puno. Dyan nakadugtong. Yan. Kaya natuklasan natin na siya ay tunay at bato na nagiging mutya ang kanyang laman. O yun po ang dahilan na natuklasan natin. Kaya 3 days na ito nakuha na bago ko siya na i-vlog dahil gusto ko talaga na confirm siya po ay bato na mutya. Dahil minsan kasi kapag mga mutya na minsan lilituhin ka ng mga gabay. Sa unang tingin mo yan, bato, pagka ilang araw bumalik sa dati na lumambot. Kaya be sure talaga ako na pag vlog natin na siya po ay bato na mutya na siya talaga. O yun lang po ang aking masasabi at maraming salamat po sa inyong panunood. At kung halimbawa naman na ito'y mapaibig ninyo at maibigan ninyo kung ano ang aking mga mutya, pwede kayo magtanong sa akin, inquire kayo kung ano ang gamit niyan para mabigyan ko kayo ng payo kung ano ang gamit sa mutya. Ayun lang po. At maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang pagsubaybay sa aking channel.
At God bless po sa inyong lahat. Naway patnubayan po tayo ng ating Panginoong Diyos. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.